3. Magandang araw. Magandang araw po, Ma'am R. Sana po ay maipost niyo po ito sa inyong programa. Ito po ang ikatlong beses na mag-share po ako ng kwento kong kababalaghan sa programang ito. At akin na pong pinagpapauna na medyo may kahabaan po ito. Ang kwentong ito ay nangyari pa way back 2002. First year high school po ako that time. 5 po kami magkakapatid at ako ang bunso. Sa 5 kaming magkakapatid ay ang pinakatahimik po ay si Kuya Sonny. Katulad po ng introvert na tao ay introvert din po ang Kuya Sonny ko. Pero hindi po kami close dahil po magkaiba po ang interes namin sa buhay. Madalas ako lang po at si Kuya Sonny ang naiiwan sa aming bahay. Kapag nasa work, ang parents po namin, dahil po yung iba ko pong mga kapatid ay palagi pong nasa galaan. Itong si Kuya ay may best friend. Nang pangalan ay Marlon. Introvert din si Kuya Marlon. At ang hilig nila ni Kuya ay ang mag-alaga ng koi fish at maggitara. Bale, yun na po yung hobby nila na magkasama sila, Ma'am R. Isang araw, si Kuya Sonny ay inaya po ng kanyang best friend na si Kuya Marlon na magbakasyon sa bandang gawing Bicol. Sa malayong kamag-anak ho daw nung Kuya Marlon. Mga halos 1 week din ho sila doon. At simula nung dumating sila ni Kuya Marlon, mula Bicol, ay mga kakatuwang bagay na nangyari sa kanila at kakatuwang mga bagay na ginagawa nila. Katulad nung nagdrawing silang dalawa ng malaking bilog sa likod ng main door namin. Kulay white ang pintura nun. Di bali ho, sa loob ng malaking bilog na yon may dalawang bituin na baliktaran, tapos sa bituin naman ay may triangle. At sa loob po ng triangle na yun, Ma'am R, ay may mga mata. Sa baba po ng bilog, may salita pong Latin na hindi ko alam kung dasal ho ba yun. Basta mahaba siya eh. At simula nun, Ma'am R, doon na po nagsimula yung mga creepy experience ng pamilya namin. Sa tanghali, sa katirikan ng araw, Ma'am R, magugulat na lang kami na
may naririnig na kami na parang naglalakad sa second floor ng bahay namin. Gawa po kasi sa light materials yung bahay namin, Ma'am R, kaya kung may maglalakad man po sa second floor ay madidinig ho namin. Pero kapag po chinecheck naman po namin, ay wala namang tao o kahit anumang hayop na pwede pong gumawa ng mga yabag ng paa mula sa taas. May mga pagkakataon din, Ma'am R, na yung panganay namin na itago na lang po natin sa pangalan na Ate Eve ay around 7 p.m. po ng gabi ay tinatawag niya si Kuya Ver na ikalawang kapatid po namin para utusang bumili ng ulam. Nasa second floor po si Ate Ver sa taas ng hagdan. Tapos, nakita niya si Kuya na nasa baba ng hagdan, nakaharap sa may pintuan ng CR. Tawag daw siya ng tawag pero di siya pinapansin. At nakasteady lang daw si Kuya. Tapos si Mama naman na nasa second floor din, dumungaw para pagalitan si Kuya Ver kung bakit hindi siya sumasagot kasi kanina pa siya kinakausap ni ate eh. Pagdungaw raw ni Mama, nagtaka siya kung sino raw yung tinatawag ni ate kasi wala naman daw hong tao dun. Ito namang si ate Mariing niyang ginigiit na nasa baba nga ho daw si Kuya. Na tinuturo niya pang nakatayo, tas hindi pa rin gumagalaw. Maya-maya pa, binaba na raw ni ate para kalabitin at pagalitan nga itong si Kuya. Kaso, nung nasa gitna pa lang si ate ng hagdan, humarap daw si Kuya, pero walang muka. Grabe yung karipas ng takbo ni ate. Paakyat na sumisigaw habang umiiyak at humihingi ng tulong. Meron pa ngang ulit na time na itong si Kuya Bear, na ikalawa naming kapatid, ay doon natutulog sa sala namin sa baba. Yung sofa na hinihigaan niya ay nakatutok sa pinto. Ma'am R, may mga pagkakataon ho daw na may sumisip-sit daw sa kanya sa pinto. Tapos Ma'am R, may kumakatok ng 3 beses. Pero yung katok niya ay putol-putol po na 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa takot ni Kuya Bear, instead na tanungin niya kung sino yung kumakatok, umakyat siya sa taas namin at doon na lang natulog. Pero Ma'am R, sa mga nabanggit ko, ay meron pa pong pinaka nakakatakot na nangyari sa amin sa bahay na iyon. Nung kaming 3 na babae na magkakapatid ang naka-experience ng sabay-sabay around 12 midnight po ng madaling araw. Nanonood pa nga kami ng mix nun sa sala. Kaya sa mga batang 90s ho na nakikinig sa programang ito ay sure po ako na naabutan nyo pa ang mix noon. Kaya makaka-relate po talaga kayo. Di bale, sinasabayan po namin sa pagganda yung mix. Yung mga kanta pa po ni Mariah Carey na Through the Rain. At Ma'am R, sakto lang naman yung pagkanta namin. Hindi naman malakas at hindi rin mahina.
Dahil nga around 12 midnight na po, tulog na po yung mga parents ko at yung dalawa naming lalaking kapatid. Nung umpisa pa lang ng song, napansin na namin na may tao sa labas ng pintuan namin. Kasi rinig na rinig namin yung tsinelas niya. Hindi namin pinansin kasi inisip namin na baka kapitbahay lang yun o yung mga tanod na nagbabantay o ano pa mang sino mang tao na dumadaan sa harapan ng bahay namin. Kaya kahit 12 midnight na ay tuloy pa rin kami sa pagkanta. At dahil nga tatlo kami, ay malalakas ang loob namin. Kaso Ma'am R, pagdating ng bridge ng kanta, nagulat na kami kasi may kumatok na sa pinto ng 3 beses. Pero hindi po yung sunod-sunod Yung katok na parang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya bigla po kaming napahinto sa pagkakanta. Kaming tatlo magkakapatid at nagkatitigan kami kung sino ba yung kumakatok na yon. Out of curiosity, itong si Ate Eve na panganay naming kapatid na babae. At para nga naman malaman niya kung sino yung kumatok, medyo lumapit siya sa pinto at hinintay niya kung may kakatok ulit. Kaso, nabigo siya kasi tunog lang ng tsinelas yung narinig namin. Pero Ma'am R, ang talagang nagpawindang sa amin is may biglang maliit na eroplanong papel ang out of nowhere ang tumama kay ate. Galing sa pinto. Nasarado naman. Hindi namin alam, Ma'am R, kung saan lumusot yung eroplanong papel dahil nakasarado naman ho yung pinto. Tapos, biglang humangin ng malakas na malamig. Kahit sarado naman yung bintana at pintuan. Sa takot naming tatlo nun ay nagkaripas po kami ng takbo at nagiiniyak ng sabay-sabay. At pumunta po kami sa ilalim ng hagdanan at nagsusumiksik ho kaming tatlo doon. Grabe Ma'am R yung takot namin. Habang iniisip namin kung paano nga naman ho lulusot yung eroplanong papel sa kung saan man. Sa sobrang lakas ng iyak namin, Ma'am R, nung gabing yun ay pati yung mga kapitbahay namin na kamag-anak din naman po namin ay nagising na. At kinabukasan din hong yun ay nilagnat ho kaming tatlo ng sabay-sabay. Sa takot ho ng pamilya po namin ay nagpatawag ho ng albularyo ang mga magulang ko. At kinuha po nilang albularyo ay yung pinakamagaling at pinakakilalang albularyo po sa lugar namin. Pumunta po sa bahay para tawasin kami. Ma'am R, hindi pa man din po siya nakakapasok sa pintuan ng bahay ay
Nagsabi na siya na ipatanggal daw namin yung pinto at palitan ng bagong pintuan. Dahil ho daw, may misteryo pong nababalot sa pintuan ng mismong bahay namin. Sabi pa po ng albularyo ay dun ho daw sa pintuan ng bahay namin ay may portal ho daw na nag-uugnay sa mundo natin at sa kung ano man at saan mang mundo. Hindi naman po namin alam kung paano mangyayari yon dahil matagal na ho kami nakatira sa bahay na yon. At ngayon lang naman may nangyaring kakatuwang bagay sa aming bahay. At sabi pa po ng aking ama ay kung simulat sa pulay portal na ho daw ang sinasabing pintuan na iyon ng aming bahay ay bakit ngayon pa lang ho namin nararamdaman ang mga kakatuwang bagay na yon. Sabi nga ho ng nanay ko ay sana noon pa. Pero hindi po ganun ang nangyari. Pinipili talaga ng albularyo na yung mismong pinto ang portal na nagpapahamak at dahilan kung bakit may gumagambala sa aming tahanan. Pero itong nanay at tatay ko, pinipilit ho nila na hindi sila naniniwala sa sinasabing portal ng albularyo at taliwas sila sa paniniwala ng albularyong yon. Dahil kung magiging portal nga naman ho, ay sana puno na lang ho katulad ng mga pangkaraniwang kwento sa mga horror na libro o mga experience ng mga tao. Ganun ho daw ang portal, sabi ng aking tatay. Akasya, balete, puno ng mangga. Bakit ho daw ay isang araw? Pinto na ho ng bahay namin ang naging portal. Bumulong pa nga ang nanay ko na baka nag-iimbento lang yung albularyo. Pero, nang makita ng albularyo, yung drawing sa pintuan ng bahay namin na gawa ng kapatid ko na galing Bicol, yung nauna kong ikwento, Ma'am R, yung drawing po sa likod ng pintuan na may Latin po na nakalagay sa ibaba at may tatsulok at sa loob po ng tatsulok na yun ay may mata. Yun ho daw yung naging dahilan kung bakit ho daw nagkaroon ng portal yung mismong pinto ng bahay namin. At nagalit po yung albularyo dahil bakit ho daw may ganong Latin na nakasulat sa pinto ng bahay. Pinagalitan niya po yung nanay at tatay ko kung bakit ganong klaseng kademonyohang salita ang pwedeng ilagay sa pinto ng isang bahay. Tapos doon, doon na po namin na-realize na yung drawing na ho yun, ayun po yung ginawa na drawing ng kapatid ko na si Sunny. At mabuti nilang ho, nakinig ho yung both parents ko sa albularyong iyon at
pinatanggal ho nila yung pinto namin at pinalitan po nila ng bagong pinto na nara pa rin. At simula ho na natanggal ho yung dati naming pinto, natigil na po yung mga kakatuwang nangyari at na-experience po namin sa bahay na yon. Hello, Ma'am R. Share ko lang po itong nangyari sa kapatid ko nung siya ay 3 taong gulang pa lamang. Bale, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana. Taga-probinsya po kami dito sa Mindanao. Bale, pangatlo po ako sa magkakapatid na babae. Simula nung masilang po yung kapatid ko na 3 years old pa lamang noong 2003, ay wala naman pong naging problema sila mama at papa sa kanya. Kasi ma'am or yung kapatid kong yon, hindi naman po siya iyakin. At napakalusog pa po. At medyo cute po siya dahil mataba po siya nung baby pa siya. At higit sa lahat, ay napakabait po. Maputi rin po yung kapatid kong yon. Dati nga ho, cute na cute ako sa kanya kasi mataba at makinis ang kutis niya. Madalas nga po, napagkakamalan ho siya ng mga kapitbahay namin na anak ng Koreano o anak ng Chinese. Pero Ma'am R, pure-blooded na Pilipino po yung kapatid ko. Likas po na may mabuting puso ang kapatid ko. Dahil nadala niya naman ho yung pag-uugaling yun hanggang sa paglaki niya. Dahil nga Ma'am R, sa nature ng trabaho ni Papa, wala kaming permanenteng tirahan. Palipat-lipat po kami ng probinsya at ng bahay naming titirahan. Hanggang nga po, Ma'am R, ay napadpad po kami sa isang lugar sa probinsya po ng Agusan del Sur. At doon nagsimula yung mga dagok sa pamilya namin. At mga matitindi pong pagsubok na talagang sumubok po sa pamilya ko po, Ma'am R. Ma'am R, napansin po namin na itong kapatid ko na 3 years old ay bigla na lang pong naging matamlayin. Kasi po, Ma'am R, dati bibo po yun. Lalo na kapag naglalakad na siya. Nakakapaglaro na po kasi siya sa labas kasi nga po, 3 years old na nga ho. Kaya po, bigla po kaming nagtaka na isang araw, yun nga ho napansin na namin na parang antamlay na niya. Yung parang hinang-hina siya. At napansin din namin na mayroon po siyang malalaking pasa sa left side ng mukha niya.
Sa takot po ng parents ko agad naming pinatingnan yung kapatid ko sa doktor. Kaso, hindi ko na po maalalas kung ano po yung diagnosis nun sa kapatid ko kasi bata pa din po ko nung time na yon. Basta sa pagkakaalam ko, niresetahan lang po yung kapatid ko ng antibiotic na iinumin niya po daw sa loob ng 1 linggo. Lumipas po yung mga linggo, at kahit na inom niya na po yung reseta at naubos niya na po yung reseta sa kanya ng doktor hindi po pa rin gumagaling yung mga pasa sa mukha ng kapatid ko. Tapos, mas lalo pang tumindi yung sitwasyon niya kasi nilalagnat na rin ho siya nun, Ma'am R. At padalas po ng padalas yung hindi niya po magandang mood dahil palagi na ho siyang umiiyak na dati hindi naman po iyakin at napakabibong bata. Ang sinasabi po niya, dahil nga po 3 taong gulang na, masakit daw po yung ulo at mata niya. Kasi po Ma'am R, dun sa pasa po ng kapatid ko, nadamay din po kasi yung forehead at left side ng mata niya. Halos dumodoble rin po yung laki ng pasa sa mukha niya kasi namamagana po to sa loob. At parang may namumuo na pong nana sa loob. Kaya ho parang mas dumoble na po yung laki ng mukha ng kapatid ko. At para hong lumulobo na. Ma'am or iyak nang iyak si mama. Dahil nga po sa nakakaawang sitwasyon ng kapatid ko. Sa takot niya nga ho kahit wala po kaming ganong kalaking pera binalik niya ho sa doktor yung kapatid ko at napagdesisyonan niya nga ho na i-confine na po yung kapatid ko para mabantayan at maobserbahan na nga ho. Hanggang sa isang araw bumisita ho yung lola ko. Siya po yung nanay ng tatay ko. Binisita niya po yung kapatid ko na nakakonfine na sa ospital at nakakaawa na ho yung sitwasyon. Na kahit matagal na hong nakakonfine, ganun pa rin po yung sitwasyon ng kapatid ko. Namamaga pa rin yung muka at nagnanana. Kaya itong si Lola, siya na ho yung nagsuggest na ipatingin na nga ho daw sa albularyo yung kapatid ko. Mapamahiin po kasi yung lola ko. Eto naman po si mama, hindi naman ho siya ganun na mapamahiing tao. Kaya medyo nagdadalawang isip po siya dahil alam niya ho na mas kailangan po ng espesyalista ng kapatid ko dahil sa nana niya sa muka. Hindi po sa kung sino mang albularyo o spiritista na pwedeng tumingin sa kanya. Kasi po Ma'am R, lumaki po yung mama ko na devoted Christian. Pati po yung 2 parents niya na lola ko din ho at lolo. Kaya mahirap po para sa nanay ko na maniwala sa mga ganong bagay. Partikular yung albularyo, espiritista, asa kung iba mang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya tinanong niya pa rin yung mama niya na lola ko ho kung dapat po bang i-consider yung suggestion ng nanay ng tatay ko. Dahil nga hindi nga ho naniniwala ang nanay ko sa mga ganong bagay. Dahil po sa go signal na binigay ng mama ko
na pumayag naman ho ito na ipatingin sa albularyo ang kapatid ko para daw kahit papano ay hindi ho daw kami naghihintay ng resulta lang ng doktor at kahit papano naman daw ay masubukan at matingnan kung may magagawa ho ba daw ang albularyo. At nung mga panahon na iyon ay hindi na rin ho namin masisisi ni mama na ipatingin niya ho sa albularyo ang kapatid ko dahil Ma'am R, ginawa na po namin lahat ng pwede naming gawin para ipagamot yung kapatid ko pero wala pa rin pong nangyayari. Kaya napagdesisyonan po nila na ipatingin na po sa albularyo ang kawawa kong kapatid. Ma'am R, at pumunta na nga ho sa albularyo ang parents ko kasama yung kapatid ko sa pinakasikat at pinakamagaling na manggagamot sa Agusan del Norte. Dahil gusto ho nila na makasigurado sa magiging diagnosis nun sa kapatid ko. At masigurado ho na matitingnan po ng maayos ang kalagayan ng kawawa kong kapatid. Pero Ma'am R, hindi pa po sila nakakapasok dun sa pinto ng bahay ng albularyo ay alam na po agad ng albularyo yung sinapit ng kapatid ko. Ang nangyari ho pala, ayon ho dun sa albularyong tumingin sa kapatid ko ay nakatapak po pala ng baby na duwende ang kapatid ko. Yung pangyaring ho yun, sabi ng albularyo ay natapakan ho ng kapatid ko yung duwende habang naglalaro siya sa may puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Nagalit daw po yung nanay ng duwende kaya binuhat daw ang kapatid ko at hinambalos. Napag-alaman din po namin Ma'am R na maraming pilay sa katawan ng kapatid ko. Particularly na po sa left side po ng katawan ng kapatid ko. Ma'am R, ilang araw din po ang naging gamutan sa kapatid ko dahil masama po talaga yung sinapit niya sa kamay ng nanay na duwende. Kasama na po dun yung mga ritual. Ma'am R, may mga pag-aalay pa nga po ng kinatay na manok, soft drinks, sigarilyo. Yung po daw Ma'am R, yung magsisilbing dasyon na alay sa ina ng duwende na naapakan ng kapatid ko. Dagdag pa po ng albularyo, obserbahan po daw namin yung kapatid ko ng mga ilang araw. At kapag daw hindi gumaling ay bumalik daw po kami sa kanya. Mamar, sa awa naman po ng Diyos ay unti-unti pong gumaling po yung kapatid ko. Isang araw, biglang pumutok na lang po yung malaking nana sa mukha niya. At halos maligo siya ng dugo nung
sandaling yon. Bumalik ho din kami sa albularyo at naging kampante ho sila ng malaman po daw na yung pagputok po daw ng nana sa mukha ng kapatid ko ay parte po daw yun ng unti-unting paghilom ng sugat sa mukha ng kapatid ko at unti-unti niyang paggaling dahil po sa mga ritual na ginawa ng albularyo. At bumalik na rin po yung dati niyang sigla at pagkamalambing. Pero nananatili pa rin pong visible yung peklat sa mukha niya, Ma'am R. At medyo hindi pa rin po pantay yung laki ng mata niya. At gawa po nun, napaka-sensitive po ng ulo niya hanggang ngayon, Ma'am R. Bagay na iniingat-ingatan po namin na hindi ho siya mauntog. Kasi po parang ang lambot po ng ulo niya. Yung parang pag hinawakan mo ng madiin lulubog po yung daliri mo. Ganyan po yun kalambot. Yan lang naman po yung pagbabago sa kanya. Pero yung itsura niya, para sa akin, Ma'am R, ganun pa rin. Nananatili pa rin pong maganda yung kapatid kong yun. At siguro, Ma'am R, kung hindi po namin sinubukan yung albularyong yon ay baka hindi ko na po kasama yung pinakamamahal kong kapatid. Magandang araw po, Ma'am R, at sa mga bumubuo ng programang ito. Ako po ito ulit, Ma'am R. Si May, na tubong taga Mindanao ho. Bale, pangalawang beses ko na ho itong mag-share ng karanasan ko at kwentong katatakutan ko sa programang ito. At ngayon, Ma'am R, andito po ako ulit para magbahagi po ng aking karanasan. At ito po yung kwento. Isang hapon po, sa aking pagtulog, ako ay naalimpungatan dahil naramdaman ko na parang may mali po sa pagtulog ko. Parang pakiramdam ko may mali sa paligid. Na para bang may nakatingin sa akin at hindi ako makatulog ng maayos. Kaya yung ginawa ko, Ma'am Art, tumagilid po ako pero hindi ko po magalaw yung katawan ko. Kaya sa panik na nararamdaman ko ay dahan-dahan ko pong minulat yung mga mata ko, Ma'am R. At sa pagbukas ng aking mga mata, ay may nakita po ako. Nakita na parang pakiramdam ko aatakihin ako sa puso ng mga oras na yun. Ma'am R, may nakita po akong babae sa aking paanan
Mamar, ang pinaka nakakatakot pa dun sa lahat ay nagtama po yung mga mata naming dalawa. Ma'am R, nagkatitigan po kami. At hindi lang po basta ilang segundo dahil pakiramdam ko yun ang pinakamatagal na sandali ng buhay ko. At pagkatapos pa nga ng ilang sandali ay bigla na lang pong naglaho na parang bula yung babaeng yon. Pero Ma'am R, hindi pa po doon natatapos. Sa paligid ko naman ay may naririnig akong mga ingay at mga musika na hindi ko maintindihan, na para bang ibang iba, na para bang hindi siya literal na musika. Ibang iba talaga siya. Kaya sinimulan kong iikot yung mga mata ko sa paligid para tingnan kung ano bang nangyayari at ano pa ba yung makikita ko sa paligid ko. Ma'am R, may nakita na naman ako. May nakita na naman akong batang lalaki na di ko maaninag kung ano bang itsura niya. At sa kabilang gilid ko naman, Ma'am R, may nakita rin akong mga kaluluwa. Sigurado ako, Ma'am R, na kaluluwa yun dahil transparent po sila at parang nagliliwanag. At Ma'am R, hindi po yun yung unang beses nakakita ko ng ganun kaya alam kong hindi tao yun. Ma'am R, may ginagawa sila sa akin eh. May ginagawa sa akin yung mga kaluluwang yun. At habang ginagawa nila sa akin yun ay hindi ako makagalaw. At hindi ko rin magawang maisigaw yung mga gusto kong sabihin at yung mga takot ko ng mga panahong yon. Kahit anong pilit kong galaw ng buong kong katawan, hindi ko magalaw. Kaya nagdasal na lang ho ako, Ma'am R. Hanggang sa nagising na lang ako na pawis na ako. Sleep paralysis. Yun ho yung tawag ng karamihan sa senaryo at pangyayaring ganon. At alam ko na hindi lang naman din ako ang nakaka-experience ng mga ganon. Alam ko may mga ibang tao pa na higit pang mas marami. Ma'am R, ilang beses na ako nagkaka-sleep paralysis. Nung una, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko at parang ayoko nang matulog dahil ibang-iba yung pakiramdam. Parang mamamatay ka na. Pero sa katagalan ko ng experience, sleep paralysis na yun, Ma'am R, ay nalaman ko na rin ho kung paano ako makakaalis at makakawala sa tuwing may experience ko yon. Pero lumipas ang ilang araw ay nagka-sleep paralysis na naman ako ulit. Pero sa pagkakataong tong Ma'am R, hindi na ako sigurado kung sleep paralysis pa ba yung nangyayaring yun. May mga pagkakataon po kasi sa sleep paralysis, Ma'am R, ay hindi mo na po alam kung ano na po yung panaginip sa totoo. Dahil parang totoo talaga siyang nangyayari. Isang hapong yon, nakatulog po ako, Ma'am R. Sa pagtulog ko, bigla na lang ako nagising. Akala ko nun gising na ho talaga ako. Pero diwa ko lang po pala yung gising. Ganun po kasi sa sleep paralysis. Tulog yung katawan mo,
pero gising yung diwa mo. At alam na alam mo yung nangyayari sa paligid. Nanginginig yung katawan ko noon, Ma'am R. At hindi lang nanginginig dahil nagbabibrate pa nga yung buong katawan. Naririnig ko rin po yung bell sa tenga ko. Yung bell po na parang kampana ng simbahan. Yung ting! Basta po, pag tuwing linggo, yung kampana ng simbahan. Ganun na ganun ko po siya naririnig sa tenga ko. Sa mga awakening dyan, alam nyo na kung anong tinutukoy ko. Ganun nga hon, ganun ho yung nangyayari ng dahan-dahan. Dahan-dahan naman na ginagalaw ko na yung katawan ko. Nakita ko yung sarili ko na nakahiga. Na unti-unting, alam niyo po yun, Ma'am R, parang humihiwalay na po yung kaluluwa ko sa katawan. Tumingin nga po ako sa paligid kasi baka may makita na naman akong kung ano. Pero this time, Ma'am R, wala po akong makitang kahit na anong entity. Pero, nakakaamoy po ako ng mga halimuyak ng bulaklak. Nakita ko rin yung katawan ko na nakahiga. Kaya po sa takot ko, bumalik po ako sa katawan ko. Pero parang niluluwa talaga ako ng katawan ko. Subject namin sa psychology to eh. Para pong astral projection. Yung bang maghihiwalay yung katawan mo sa kaluluwa mo. Pinipilit ko naman pong bumalik sa katawan ko dahil sabi ho nila, may oras ho daw yun na kapag hindi ka pa nakabalik sa katawan mo ay hindi ka naman ho mamamatay pero magiging lapitin na po ng mga negative na enerhiya ang katawan mo at ang kaluluwa mo kaya mahihirapan ka nang makabalik. Nagdasal na lang ako ulit, Ma'am R. Dahil yun din po yung ginagawa ko para makaalis at makatakas ako sa sleep paralysis. At wala pong imposible sa Diyos, Ma'am R. Sadyang may mga tao lang talagang pinanganak na katulad natin. Na katulad ko. Nagdasal po ako ng taimtim. Dinasal ko po yung Salmo 91. Sa pagdadasal ko po na yun, Ma'am R, hindi pa po ako nakakalahati ay nakabalik na po ako agad sa katawan ko. At nagising na ako. Kinabukasan, sinabi ko po yun sa mga kaibigan at kalaro ko. Na yung mga kaibigan ko ho na yun ay nakakaranas din po sila ng sleep paralysis. At aware po sila sa mga ganong bagay. Sabi nga ho ng kaibigan ko, pagka ganun ho daw, may gustong kumuha sa aking nilalang. Dito ko po naalala na may nagkakagusto po pala sa akin. Isang di mo mapagkaraniwan at di mapaliwanag na nilalang. Hindi po to yung typical na magkakagusto sa'yo na tao din. Sigurado po ako, Ma'am R, kasi nararamdaman ko rin po. Nararamdaman ko rin po kasi siya sa paligid at naaamoy ko rin ho siya. At ang amoy po nun ay amoy ng bulaklak. Minsan sa kwarto ko, minsan sa eskwelahan, minsan kapag naglalakad ako pauwi mula eskwelahan, minsan kapag mag-isa lang ako. May mga pagkakataon pa nga ho na nakikita ko siya na pinagmamasdan niya ako. Sa mismong kwarto ko.
Wala po akong eksaktong encounter sa kanya. Hindi pa po niya ako kinausap katulad ng iba po na diretso, tipikal na sinasabing gusto kanila. Yun lang po yung mga nararanasan ko. Nakakaamoy ako ng amoy niya, nakikita ko siya na nakatingin sa akin. Base po sa konklusyon ko, ganun na nga ho yun. Kaya siguro nararamdaman ko at na-experience ko yung mga kakatuwang bagay na yun. By the way, Ma'am R, galing po pala ako sa angka ng mga manggagamot. Kaya hindi po ganun kahirap sa akin na makaramdam ng mga ganung bagay. At aware na po ako sa mga ganung bagay na hindi mapaliwanag simula pa noon. At palagi na pong ganun yung na-experience ko sa kakatuwang nilalang na yon. Kahit nga po sa panaginip ko, dinadalaw ho ako eh. Minsan po, nananaginip po ako na natatagpuan ko po yung sarili ko na nakatanaw po ako sa puno ng balete. Ay, ang gulo-gulo lang. Pero masaya ako na nakapagbahagi ako ng kwento dito sa programa ninyo. Hanggang dito na lang, Ma'am R. May. Welcome po sa aming programa na kung saan ay mahalaya kayong makapagbahayag ng inyong mga kakatuwang kwento. Maaari po ninyong isend yan anonymously sa aming email na creepyorcream@gmail.com. Meron ka bang kwento na nais mong ibahagi sa amin? Mangyari lamang ho na isend ko ito sa official email ng aming programa sa creepyorcream@gmail.com at malay nyo, kwento nyo naman po ang susunod na itatampok namin sa programang ito. Kaba at takot ang hatid ng gabi, mga kaibigan. Handa na ba kayong salubungin ng dilim at kababalaghan? Ako ang inyong gabay sa landas ng karimari-marim na mundo ng Pinoy Creepy Noodles. Dito, tayo ay maglalakbay sa mga kwento ng kababalaghan at lagim mula sa Pilipinas. Kaya't magsilbi, handa sapagkat sa bawat kwento may bumabangong himagsikan na kahindik-hindik ng mga karanasan. Tara na't samahan niyo ako sa aking paglalakbay na hindi malilimutan. Handa na ba kayo? Sapagkat ang gabi ay nagmumula na at ang dilim ay nagbabanta. Narito sa aming programa kung saan ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa panaginip.